Welcome back mga kamista. Good morning and good afternoon po saan man po kayo naroon sa mga oras na ito. At ngayon po ay magbibigay lamang tayo ng konting komento at reaksyon dito sa nakaraang press conference na ginawa po sa National Police Commission kahapon. At ito po yung bagong update sa mga nangyayari dito po sa kaso ng mga nawawalang sabongero na kung saan nga po ay ma-involve dito ay itong magkakapatid na Patidongan Brothers at inaakusahan nga po nila itong si Atong Ang tungkol po sa mga pagkawala ng mga nawawalang sabongero. So ang update po mga kamista, sinampahan na po nila ng kaso itong si General Romeo Macapas. So, para po sa kaalaman po ng iba na hindi po nakapanood ng aking vlog before, I think that was 2 weeks ago, binanggit ko po o na-vlog ko si General Macapas tungkol po sa pagkuha doon sa magkakapatid na Patidongan. So, parang konting recap lamang po, bago po tayo magsimula. Kung hindi ko pa po kayo subscriber, paki-subscribe, like, and share na lang po mga kamista yung ating vlog. At diretso na po tayo mga kamista. Okay, ito pong si General Romeo Macapas ay isang CIDG chief. Siya po ay siya po ang kumuha actually sa magkakapatid na Patidongan sa Cambodia. Itong kapatid ni Dondon o alias Totoy na si Ella Kim at saka si Jose. Along the way, going from Cambodia, to make it short, nakarating sila ng Pilipinas. Pagdating po ng Pilipinas, ito pong si Jose Patidongan, according to the report, ay meron po siyang outstanding warrant na convicted po siya roon sa robbery. Kaya siya po ay agad-agad na pinadampot ni General Romeo Macapas at siya po ay ikinulong po sa CIDG. Dito na po nagsimula ang lahat. So ngayon po, dahil nga po sa pangyayaring iyan, may mga along the way, noong sila po ay nasa eroplano, inakusahan po nitong si Ella Kim at ni Jose na ito pong si Police General Romeo Macapas ay pinagkukuha daw po ang kanilang mga cellphone. At diyan po ay sa mga cellphone na yan ay may mga kinuha po siya. Kinuha po niya ang mga SIM card at memory card ng cellphone ni Jose Patidongan at ni Ella Kim Patidongan. At diyan, dahil nga diyan po sa pangyayaring yan, dadako po tayo ngayon sa naging conference na kahapon sa National Police Commission. At nagsampa na nga po ng kaso itong si Dondon Patidongan at si Ella Kim Patidongan sa 3 katao. Ito po ay si Police General Romeo Macapas at si Police Lieutenant Colonel Encarnacion at isang lawyer o isang abogado na si Attorney Consina. Hindi ko po nakuha ang first name nito. So, ayon kay Dondon, may isang major daw po ng pulis na nagsabi sa kanya na inutusan lang daw po siya, si major, kaya niya binago ang affidavit na nagsasabi na si Dondon Patidongan na ang mastermind. Kasi po, balik tayo ng konti. Noong po kasing kinuha ni General Macapas, itong si magkapatid na Patidongan, ay gumawa po ng affidavit ito pagdating. Kasama ito pong lawyer nga na si Attorney Consina na nagdidikta doon sa investigador kung ano ang mga ilalagay na content doon sa affidavit. At ang gusto nilang palabasin doon na si Dondon Patidongan na ang mastermind sa mga nangyaring pagkawala ng mga nawawalang sabongero. Then balik na po ulit tayo. According to Dondon, si Police General Macapas daw po yung nag-utos sa major na ito. So hindi po pinangalanan ni Dondon kung sino itong major na ito na nagbulong sa kanya na nagsabi kung bakit nagkaganon.
At itong binabanggit naman na si Atty. Consina daw, ay siya ang nagtuturo dun sa investigador kung ano ang mga ilalagay sa affidavit. At sa nasabing conference nga rin po yesterday, dun sa National Police Commission, dito po ay binanggit na ni Ella Kim na noon daw po sila ay kinuha na ni General Macapas, ay kinuha daw po ni General ang kanilang cellphone na magkapatid. At nang ibalik nga daw po ito, ibinalik naman po yung cellphone. Kasi po nung una, hindi po malaman kung ang cellphone ay ibinalik kasi naputol na po, wala po lumabas na balita tungkol sa cellphone. Pero kahapon po sa press conference sa National Police Commission or sa NAPOLCOM ay binanggit na ni Ella Kim na yung naman daw pong cellphone nila ay ibinalik sa kanila. Pero wala na raw po itong mga memory card at SIM card. At sinabi nga din dito ni Ella Kim na may mga ebidensya po doon sa mga memory card na iyon na kinuha ni General Macapas. Kasi tinanong po itong si Ella Kim ng isang reporter, ano raw ba yung importansya noong memory card doon sa cellphone na kinuha sa kanila. Sinabi po ni Ella Kim Patidongan na yung daw po mga memory card na iyon ay naglalaman ng mga importanteng ebidensya na kanilang pinanghahawakan. At yun nga raw po ay hindi na naibalik sa kanila. So sinabi rin ni Dondon nang siya ay tanungin ng isang reporter kung bakit biglang nagbago itong si General Macapas. Kasi po, balik ulit tayo ng konti doon sa unang nangyari kasi. Ito po kasi si General Macapas. Hindi naman po kasi siya ang naka-assign na pipick up sa magkapatid na Patidongan sa Cambodia. Ang original plan po kasi ng Department of Justice ay itong si NBI ang dapat na pipick up sa magkapatid na Patidongan sa Cambodia. Pero dahil kasama nga po ang CIDG sa mga pag-iimbestiga sa nangyayaring ito, noong mga panahong iyaan, si Police General Macapas, Romeo Macapas, ay kasama doon. At siya ay nag-volunteer. Voluntarily siya na nagsabi na siya na lamang daw ang kukuha sa magkapatid na Patidongan. At dahil meron naman daw siyang intel sa Cambodia at madali niya ito may extract pabalik ng Pilipinas. So dahil po sa pangyayaring iyon, nagtiwala naman sila dahil magkakasama sila sa grupo, although originally NBI ang dapat na mag-pick up. So sa madaling salita, natuloy nga po na i-pick up ni Police General Macapas itong magkapatid. At dahil nga po roon, dahil sa pagtitiwala ni Dondon, dahil sa magkakasama naman sila sa grupo na nag-uusap-usap, kaharap si Boying Rimulya, yung ating SOJ, natuloy nga po ang pagkuha o pag-extract sa magkapatid na Patidongan sa Cambodia. So ngayon po, sa kanilang press conference yesterday sa National Police Commission, si Dondon po ay natanong ng isang reporter. Yung reporter po ito ay tinanong siya kung ano raw ba ang dahilan, bakit bigla-bigla nagbago ang sistema nitong si General Macapas. At hasang po na sinabi ni Dondon, from his mouth, sinabi niya, ito ay patunay na gumagana na ang pera ni Atong Ang. So, yun po ang binanggit at sinabi ni Dondon sa naturan na press conference. Sinabi rin ni Dondon na itong dalawang kapatid niya ay magsisilbing pinaka alas ba nila sa laban na ito, na makapagpapatunay at mas magbibigay pa ng mas mga importanteng impormasyon tungkol sa mga nawawalang sabongero. Balik ulit tayo kasi po ito pong si Ella Kim at saka si Jose Patidongan ay sinabi po ni Dondon Patidongan before na ito raw pong kanyang mga kapatid o silang magkakapatid ay lahat na nagtatrabaho kay Atong Ang. So, ito pong si Ella Kim
kung meron po kayo napanood na video na nagwi-withdraw ng pera sa ATM o nag-check ng mga balanse ng isang nawawalang sa bungero, si Ella Kim po yung nasa video. Sinabi po ni Don Patidongan o ni alias Totoy na yun daw po ay kapatid niya. At itong pong nasa video nga na ito ay matagal nang hinahanap din ng mga pulis. Kasi siya po ang tao na makapagtuturo kung ano ang kanyang partisipasyon. At dahil siya nga po ang nakita sa video sa ATM na nagwi-withdraw o nagche-check ng mga balanse nung isang ATM ng isang nawawalang sa bungero. Kasi from there, pag nakuha nga nila ito nga pong si Ella Kim, ay masasabi niya kung sino ang nag-utos sa kanya, sino yung mga nandoon. At doon po sa previous interview before, sinabi po ni Ella Kim na siya raw po ay yung doon sa ATM at siya raw po, kaya niya ginawa yun, ay siya ay inutusan ng pulis. So, hindi po niya binanggit kung sino pa yung pulis dito, pero I think siguro sa mga salaysay niya o sa affidavit niya sa mga kaso ay doon malalahad kung sino yon. So, ito namang si Jose, na kapatid nila, ay sinabi po ni Don Patidongan na close-in security ni Atong Ang. So, ibig sabihin po, kahit saan magpunta si Atong Ang, ito yung mga lalaki na nakadikit sa kanya dahil close-in security nga. At sinabi rin ni Jose na noon daw pong 4 years ago sa Senate hearing, kung may makikita raw po kayong lalaki na laging nasa likuran ni Atong Ang tuwing siya ay ini-interview sa Senate hearing, yun daw po ay si Jose, yung kapatid niya. At ang trabaho daw po ni Jose kay Atong Ang ay close-in security. So, sinabi nga po niya kahapon uli, pinagdiinan niya, nung tanungin siya ng isang reporter kung ano ba ang importansya ng kapatid niya sa kasong ito, ay tahasan niya sinabi na itong dalawang kapatid niya na si Ella Kim at Jose Patidongan ang susi para mapatunayan ang mastermind sa mga kasong ito. Sinabi rin sa conference na iyon na nitong lawyer, nagsalita po kasi itong lawyer, ang sinabi po nila na itong magkapatid na Ella Kim at Jose ay nakaranas daw po ng pang-aabuso sa kamay ng grupo ni General Macapas. Kasi may reporter nagtanong, ano raw ba yung nangyari? May pang-aabuso raw bang nangyari? Ang sagot lamang po, ang lawyer na po nila ang sumagot at sinabi na nakaranas daw po ng the same abuse itong si Ella Kim at ganun din po si Jose sa grupo nitong si General Macapas. Pero hindi na po binanggit o in-specify kung anong klaseng pang-aabuso yung nangyari. At sa naturang investigasyon o press conference yesterday pala, press conference, nagsalita rin po dito itong si Secretary ng National Police Commission na walang iba kundi si Ralph Calinisan. At siya po ay tinanong kung hanggang saan daw po ba yung mga investigasyon na kanilang ginagawa at kung meron pang mga general na involved. Kasi tinanong nila kung si General Macapas lang daw ba yung nag-iisang general na nasangkot dito sa kasong ito na sinampahan ng kaso or iniimbestigahan. Ang sagot po rito ni Ralph Calinisan kahapon, ni Secretary Calinisan ng National Police Commission, mayroon daw pong mga police generals. So sabi niya, police generals daw po. So ibig sabihin, meron pa pong mga general na iniimbestigahan na maaaring involved sa kaso na ito na sinampa ng mga Patidongan. Hindi pa po nila sinasabi kung ano mga pangalan, pero ang sabi po niya, maaari daw po itong magkaroon pa ng part 2. Ibig sabihin, kasi ang part 1 po nito, yung mga police na nasa kamay na po na si IDG na nakalagay po sa 90 days restrictive po yata, restrictive custody. So hindi po sila po pwedeng lumayo o lumabas para maapektuhan yung investigasyon. So maaari daw po magkaroon pa ng part 2, ibig sabihin may mga sasampahan pa ng kaso or papatawag or iimbestigahan. So mga kamista, ito po yung bagong kaganapan dito sa
Patidongan Brothers na nagsampa na nga po sila ng kaso. Laban din po dito sa ex-CIDG chief na si Brigadier General Romeo Macapas. Kasama po si Police Lieutenant Colonel Encarnacion at ang isang lawyer o attorney Consina. So, hanggang sa susunod po mga kamista, kung umabot po kayo rito sa portion na ito, thank you very much po sa inyong lahat. Meron po tayong comment section. Paki-comment na lang po kung ano po sa inyong palagay ang mga nangyayari, kung ano pong sa tingin ninyo, kung ano yung kalalabasan nitong mga investigasyon na ito. Pero lagi po nating tatandaan na sino man po sa mga akusado na binabanggit dito sa mga akusasyon o affidavit ng mga Patidongan Brothers ay mananatili po silang mga inosente. Hanggang ngayon po, sa batas po natin, lahat po sila ay inosente. They are all assumed innocent under the law until they are all proven guilty. So tatandaan po natin, ito po ay labanan ng mga ebidensya. Ito pong mga naririnig natin ngayon ay mga testimonya pa lamang ng mga patidongan. Darating po ang oras niyan, pagdating sa korte, maglalabasan na po lahat ng ebidensya. At ang korte po, ang mga judges po, sila po ang magdidetermine ng mga bigat ng mga ebidensya kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. So again mga kamista, lahat po ng mga karakter sa nangyayaring ito, yung mga inakusahan, yung mga sinampahan ng demanda, they are all still innocent. Wag po muna natin kagad sabihin kagad o husgahan sila. Kasi kailangan pa rin po nating marinig o kailangan po lalo na ang husgado ang makarinig sa kanilang mga testimonya at magtimbang sa kanilang mga ihaharap at ilalabas na mga ebidensya. So maraming salamat po mga kamista, hanggang sa muli. Kung meron pong bagong update, magbablog po ulit tayo. At sana po panoorin nyo rin po yung aking mga binablog tungkol po sa mga flood control, dahil kung sa tingin po ninyo na itong case na ito ng mga nawawalang sabongero ay napakabigat at napakasensitibo, dapat po mas lalo nating pagtuunan din yung flood control na kumikitil ng buhay din po taon-taon at sumisira ng kabuhayan. Taon-taon din po yun nangyayari sa ating mamamayan. At bilyon-bilyon din po ang halaga ng mga kinukurap na pera doon. Ayon po iyon sa mga gusto maglabas ng ebidensya, katulad ni dating Police General Magalong, ngayon po ay Mayor ng Baguio, at isisiwalat na rin po ni Senator Lacson. Maraming salamat po sa pagsuporta mga kamista. Hanggang sa muli sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. God bless us all. Maraming salamat po.